Sa iba pang balita, patunay ang mga nanguna sa bar exams ngayong taon na hindi batayan ang estado sa buhay para magtagumpay. At sa kabila ng magkakaibang pinanggalingan, nag-iisang layunin ng top 3 sa bar ang makapagbigay serbisyo sa lipunan. Balitang hatid ni Cara David. Parehong laki sa hirap ang top 1 at top 3 ng 2014 bar exams. Si Irene Alcobilla ng San Beda Law School, iginapang ng mga kapatid niyang OFW para makatapos sa pag-aaral. Nasawi ang nanay at kapatid ni Irene nang humagupit noon ang Bagyong Frank. Tubong antike, simple lang ang pangarap ni Irene ang maging abogado para maibalik sa pamilya ang tulong na ibiniyaya sa kanya. Kaya ganun na lang ang kanyang pasasalamat sa Panginoon nang malaman niyang siya ang top-notcher ng bar exams. Miracle. This is a miracle. Sabi ko ganito. Kasi hindi ko naman talaga lahat naman kami nangangarap na sana makapasok man lang, bonus, ganyan. Pero yung top 1, hindi talaga yun yung parang pangangarapin mo lang. Tubong dinalupihan Bataan naman ang top 3 ng bar exams na si Sandra Magalang ng University of the Philippines. May kapansanan sa kanyang mata si Sandra nung siya'y bata pa. Pero sa tulong ng Oplan Sagip Mata ni yumaong Senador Juan Flavier, nabigyan ng panibagong pag-asa si Sandra. Sa isang liham noong 2014 sa burol ni Flavier, sinabi ni Sandra na binago ni Flavier at ng kanyang health programs ang kanyang buhay at kinabukasan. Kaya ngayong magiging abogado na siya, walang ibang pangarap si Sandra, kundi ang mapaglingkuran ng gobyerno at ang lipunan na minsang umakay sa kanya sa hamon ng buhay. Public school education ako from grade 1 until law school, until finishing law school. So it wouldn't be strange for me to wish to give back or to devote my talents to public service. Ang pagiging bar top-notcher ay tiyak magbubukas ng maraming oportunidad para kay Sandra at Irene. Pero nais daw nilang manatiling nagsisilbi sa maliit na law firm na kanilang pinagtatrabahuan ngayon. O di kaya'y manilbihan sa gobyerno. Hindi kasing laki ang sweldo pero dito raw sila mas kailangan ng kanilang lipunan. Maging magaling kayong abogado, sana hindi kayo malihis ng landas. Pagpe-pray ko din na yung generation na to ay makakatulong sa pagunlad ng ating bansa. I hope to do more litigation work, ganyan. So to hone my skills in litigation. And probably in the far future, I hope to enter the academy. Nakakaluwag man sa buhay ang bar top 2 na si Christian Drilon ng Ateneo de Manila University, nais pa rin daw niyang maglingkod bilang isang public servant. Pamangkin siya ni Senate President Franklin Drilon, pero wala raw siyang balak pumasok sa politika. Sa halip, mas gusto niyang maging isang litigation lawyer at makapagturo sa kanyang alma mater. I would want to serve in government, but not as a politician. I don't think I can handle everything that goes on inside the world of politics. But I think I would do better as an appointed official, maybe in the judiciary. Cara David, GMA News.